Ano po ang nag-udyok sa inyo na muling tumakbo para umaasang makabalik sa Senado? Well, unang-una, original plan ko noong 2022 was to run for re-election as senator. Talagang yung deadline ng filing October 8, October 6 ako nakaschedule, October 5. Tinawagan ako ni Vice President Lenny at tinanong pwede ba akong tumakbong Vice President, katandem siya. So, ayun. Isinantabi natin yung sarili nating mga plano, personal na political plans at yung ambisyon natin sa pagkasenador at sinuporta natin siya. No? Dahil naniniwala tayo noon na talagang siya ang pinaka-qualified. So yun ang original plan ko, bumalik sa Senado. Dahil nga marami pang mga kailangang gawin. Marami pang mga batas na kailangan ayusin, lalo na sa hanay ng pagkain at ng agrikultura. Lalo pa ngayon, matapos ang 3 taon nung ako ay isinantabi ko yung plano kong bumalik Ordinaryong citizen. at bumalik sa Senado, lalo pa ngayon, ang taas ng presyo ng pagkain. Nakita nyo, yung parang sabi nga, ordinaryo ka ng citizen, private citizen ka na, pero isa kang Filipino. Nakikita mo yung takbo ng buhay. Yes. At ang daing ng ating mga kababayan tungkol sa mataas na presyo ng pagkain na sobrang taas na sabi nga nila dati yung 1,000 mo marami kang nabibili, ngayon parang kalahati na lang, wala pa. So yun ang naging dahilan. Sabi ko, we were able to address and help address yung pinakamataas na rice inflation at that time nung panahon ni President Aquino na ako ang Food Security Secretary. At naresolba natin, napababa ang presyo ng bigas up to 2 to 3 pesos per kilos, depende sa lugar. At pinakamababang inflation. Ibig sabihin, pagka kasi mapababa mo ang presyo ng bigas, sunod-sunod ng bababa yung cooking oil, yung asukal, tinapay, lahat ng ibang mga food items yan, bababa din kasi sumasabay yan pataas pagka tumaas ang bigas, presyo, sumasabay din pababa. So nagawa natin, lowest inflation in 20 years, noong 2015. At ako'y naniniwala, pwede pa rin gawin ito. Kayang pababain ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang pagkain. Pero kailangan magtulungan ang executive at legislative branch. Kaya ako muling bumalik. Ano ang sabi ng pamilya Nais kong mo? bumalik. Oo. Anong sabi ng pamilya mo? Parang, na-enjoy na namin yung time mo, Papa, Dad, or ni Mrs., ni Mega. Well, actually, after the 2022 elections, nakita nila yung amazing na suporta ng marami nating mga kababayan sa kampanya namin. So doon pa lang they were already saying, paano na yung mga tumaya, kumilos, tumindig, di ba? Nagboluntaryo. Sila mismo ang gumagawa ng mga rosaryo, sila mismo ang naglibreng gupit, yung mga barbero, dahil gustong suportahan ang aming mga kandidatura. So doon pa lang sabi nila, parang may obligasyon kang bumalik. Sila na nasa kanila na nanggaling. Oo, na parang paano naman yung mga gusto nyo sanang gawin. Pero hindi mo inisip na, hindi na, okay na yun, hindi na ako babalik. No. Hindi mo, siyempre inisip. Meron, pero dahil tahimik na. Di ba? Minsan naisip ko, naku, buti pa nga ngayon, nabawas-bawasan ng gusto yung bashing. Ito na naman, di ba? Nung nag-announce na kami, nanumbalik yung mga paninira na mga puro peke. No? So yes, in fact, sabi ko kay Sharon di ba? Pwede namang hanap buhay na lang tayo ng tahimik, di ba? Meron naman na kaming may law firm naman ako. At meron ding negosyong restaurant. At syempre, yung farm enterprise na pinapalawig natin. So, yeah, naisip ko rin yun dahil tahimik na. Pero parang mas nangibabaw nga yung, lalo na ngayon. You know you can do more. I'd like to do for the more. Filipinos. Ako talaga, kasi hanggang ngayon, lumalapit sa akin yung mga kababayan nating sumuporta. Alam, kanina, yung mga pumasok dito, sabi, tinulungan namin kayo. Kayo ang binoto namin. Abe, sinisigil ko ang 20-20. And it happens
pretty much every day. Kagabi, I attended a dinner. Lumapit sa akin, we voted for you. All my children voted for you. So parang ang pakiramdam ko at yung parang meron akong duty na yung mga nagtiwala sa amin, hindi ko pwedeng talikuran. So yun ang pangunahing dahilan.